Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:04. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang marahay na aga po sa kapo si Junel Cuba. Sa headlines kita ka na sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, maabot sa 25 metriko tonelada kan ismagol na pulang sibuyas nasabat kan Departamento kan Agrikultura asin BOC duman sa Misamis Oriental. Pamayo pa kan mga barata sa lado nasyonal, PPEGM Santiago nagapila sa mga taga-Marawi na i-maximize ang paggamit kan bagong pantalan sa saindang lugar. Repatriation kan 31 mga Pilipino gikan naman sa parte kan Middle East na delay matapos kan suspension kan Qatar airspace. Embahada kan na Pilipinas duman sa Qatar, tawanin advice ang mga OFWs na magtago dahil sa mga air strike. DOTR nilinaw na para sa kabus ang mga fuel subsidy mas kinangani dai kabali sa consolidated na PUB. Isto nagprotesta laban sa big time price hike produktong petrolyo. Sa satuya pa nga pamayukan mga barata sa lado nasyonal, DMW padago sa pag-inkaminar sa mga OFWs para sa saindang voluntary repatriation. Sa satuya pa nga mga barata sa lado lokal, dakul na mga nasyones sa parte mismo kan kinabanda and pinagkundim ang China Coast Guard water canyon na pinagamit sa mga Filipino vessels duman sa parte kan Sambales. VP Sara Duterte nagpayag ni not guilty sa kasong impeachment laban sa iya. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado national, non-resident digital service providers dai exempted sa saindang obligasyon. Yan ang mga headlines kan mga barata, mga detalye sa tiyan pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon ah. Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, marhay na aga po sa Indokabos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes kita ka na sa tuyang mga barata ngunyada sa lado nasyonal. Sa detalyes na ka na mga barata sa lado nasyonal.
Sa detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nagaprotesta ngunyan ang transport group na piston laban man sa langkaw, na paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo ngunya na simana. Ang rally isinagibo sa atubangan mismo kan Commonwealth Avenue sa parte mismo kan siyudad kan Quezon. Liga o liwat na nangapudan si Piston President Moody Floranda sa pagbasura kan pinagapod na oil deregulation law, asin tulos na pagsuspendi sa value added tax, asin na excise tax sa gabus ng mga produktong mga petrolyo. Kabali sa mga nagpartisipar sa protesta, iyo ang mga public utility vehicles drivers, operators gikan sa Cubao, Bagong Silang, Asinbanda, duman sa Novaliches. Pasiring kanda pahayag ni Floranda na dakulang pasakit sa gabus ng mga operator kan chief asinbanda chopper ang halangkaw na presyo kan petrolyo da ipasubuot bastante ana ipinagtagamang subsidiya kan gobyerno para man sa mga jeepney drivers kapag nagpadagos ang pag-ulanto kan presyo kan produktong petrolyo. Inot nang nag-anunsyo ang nagkapirang mga kumpanya kanda lana sa parte mismo kan nasyon na manungod man sa panibagong paglangkaw sa presyo kan produkto gikan sa parte mismo kan taas ini nakalipas na simana ninuli man kan na presyo duman sa parte mismo kan nagpapadagos na tensyon kan Middle East. Sa satuya pang pamayukan o sa satuya pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pinaglinaw kanda liderato ngunyan kan Department of Transportation na para sa gabus ang pinagsasabing fuel subsidy na sa indang iduduhol itatao asin na bako lang sa mga consolidated na mga public utility vehicles o beto kanasambit ng subsidiya ini na mabawasan ang pasanon kanda kinakatubang ng mga PUB drivers asin na operators. Bunga naman kan halangkaw na presyo kan produktong petrolyo sa nasyon basado sa nasambit ng ahensya dahil subot kinakaipuan unconsolidated ang mga chopper o operator tanganing matawan kan pinagapod na fuel subsidy sa parte mismo kanda gobyerno. Punto pa kanina na kinakaipuan na maging eksklusibo ang programang inikan gobyerno ni Nuli tagabus ng mga sektor na mamati ang epekto kan halangkaw na presyo kan na petrolyo. Bunga naman kan nagpapadagos na tensyon sa pagultanan kan na nasyon kan Israel asin man kan na Iran. Inot nang ipinagpayag ka na sambit ng ahensya na target kan gobyerno ang tulos na pagdul kan pinagapod na fuel subsidy sa mga operator asin na chopper kan mga public utility vehicle sa nasyon. Ipapaluwas ang nasambit ng subsidiya sa paagiman kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Paliwanag kan DOTR na sangunyan pinagpapinalize pa ang mga guidelines na ipapasunod sa nasambit ng programa. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, tawan ni advice kan imbahada kan Pilipinas naman sa nasyon kan Qatar ang mga Pilipino na pirmi na sanang pirming nagtatrabaho sa Qatar na magtago sa ligtas na mga lugar matapos na atakiyon kan Iran ang base militar kan Estados Unidos sa nasambit ng nasyon. Pinagpaluwas kan imbahada ang pangapudan kasudma asina sinasabing magtago ang mga Pilipino sa gudmayo pasinda nin panibagong abiso. Pig ang kaminar kani ana gabus na mga magtutok sa mga bareta para perming updated sa mga advisories kan local authorities asin kan sa indang imbahada. Pinagabareta man kan imbahada kan Pilipinas duman sa Qatar na mayo na napabareta na binawian ng buhay o nairido asin man nalugad
Ramadan matapos ang pag-atake kan Iran. Siniguro kan mga autoridad naman sa Qatar na handa sindang tabangan an anuman na banta sa lado kan seguridad kan nasyon. Asin mga residentes kani mas maray subot na maging alerto asin kalmado sa arog kaning mga panahon. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado national, kinumpirmar kan Department of Migrant Workers na nagkaigwan nin delay an repatriation kan 31 mga overseas Filipino workers gikan sa parte mismo kan Middle East matapos man ang temporaryong suspendyon kan Qatar an sa indang air traffic ninuliman kan pag-atake kan Iran sa US military base duman sa Doha. Sigun sa DMW Secretary Hans Leo Kakdak, ang gabus na ini nasa ligtas asin nasa marhay na kamugtakan. Kinababalian ini kan 26 na mga OFWs na gikan sa parte kan Israel, tulog gikan sa Jordan asin saro sa Palestine asin ada gikan man sa parte mismo kanda Qatar. Paliwanag ni Kakdak na nagabukas na ada Qatari airspace asin pinagalat na lang ada kumpirmasyon kan sa indang bagong biyahe. Padagos naman ang pagduol kan na tabang kan mga representantes kan sinambit ng ahinsya sa mga apektadong mga Pilipino kabali na ana mga nag-abil kan repatriation na program kanda gobyerno. Pigtawanin advice man kanda sekretaryo ang gabos ng mga OFWs sa mga apektadong nasyon na maging mapagmatsyag asin kalmado sana. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, sa iba pang lado nasyonal, pinag-inkaminar kanda liderato kan Philippine Port Authority ang mga residentes duman sa parte kan Marawi na i-maximize ang paggamit kan bagong pantalan sa indang lugar. Partikular na tukdo ni Philippine Ports Authority PPA General Manager J. Santiago ang Port of Marawi na pinagbisita ni President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Basado man kay Santiago ang proyektong ini nagkakantidad ni naabuton sa 261.5 million pesos. Pinaglalauman na makakatabang ini tangani man na magbalik ang dating kusog asin man paglangkaw kan ekonomiya sa nasambit ng syudad matapos kana sinapo kaning distroso duman sa nangyaring Marawi SIDS kanda nagatalikod na 2017 siniguro kan opisyal na kasaro sinda sa rehabilitasyon kan Marawi sa paagiman kan pinagpapatindog na proyekto sa sindang mga lugar. Basado sa PPA, ang bagong pantalan na ini igwan ninda 800 o 8,000 na square meters sa back-up area, roro rampa, berthing facility asin man na passenger terminal. Sa iba pang nagbabagang mga barata sa BBS-FM, nasabat kan mga tauhan kan Department of Agriculture sa paagiman kan Bureau of Plant Industry katabang man ang Bureau of Custom anda day mababa sa 25 metrikong tonelada kan ismagol na mga pulang sibuyas gikan man sa China asin man sa Misamis Oriental. Basado sa Departamento kan Agrikultura ang kargo ana uminabot kan Mayo 26 na pinagdeklara na frozen goods arog kan mga sugok noodles, croissant asin banda iba pa. Digdi inot nang abatan na ana pagpapaluwas kan kargamento parman sa karagdagan na pag-inspeksyon bunga naman kan kagadan kan BPI plant quarantine na service duman sa Cagayan de Oro sa parte kan BOC. Basado sa Departamento kan Agrikultura isinagibo ang physical examination kan Hunyo 11 asin digdi tuminambad ang pulang sibuyas na daiya nakalista sa manifesto kadi basado sa pagkakalkulo kan mga
autoridad ini ang kinakalkulong nga aabuto na sa 2 milyones pesos ang kantidad matapos ang pagkakadiscovery tulos man na inirekomenda ang pagkumpiska sa nasambit ng shipment liwat na pinagtanidan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ang mapurbar na maglaog kan mga smuggle na mga sibuyas sa Seringmad sindaan na nagpaluwas naman ka na import clearance sa ngunyan. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal nakapuli na sa Pilipinas ang 31 mga overseas Filipino workers o FW na kung sa ina ini ang evacuar gikan man sa parte mismo kada Middle East piga sabat sinda kana kasapi Overseas Workers Welfare Administration UWA asin man kan Department of Migrant Workers DMW pag-abot man kani sa Ninoy Aquino International Airport. Ang 31 mga OFWs kinakabalian kan 26 na mga Pilipino gikan naman sa Israel, tulog gikan naman sa Jordan asin man saro sa Palestine na asin saro man gikan naman sa Qatar. Lunad ang mga ini kan Qatar Airways flight QR934 asin nagabot sa Naya pasado alas 8 nin pagkabanggi Subanggi sinda inot na bats kan mga nag-iribakwar na mga Pinoy gikan dumanda sa parte kan kariribukan sa Middle East sa pagultanan kan Israel asin man kan Iran. Ipinagpahid kan DMWD o DMW Secretary Hans Leo Kakdak na maski nga niya na oktaba ang flight ninhuli man kan temporaryong sinuspindi kan Qatarian Airways traffic dagdag pa kadi na matatawanin mga tabang o ayuda ang mga OFWs sa kabilugan 30,000 na mga Pilipinos and igwa nin 311 na and nagsabi asin man nagpartisipar sa pangapudan na magkaigwa kan pinagapod na repatriation. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, nakabalik na sa Pilipinas si Vice President Sara Duterte matapos ang sa indang personal na biyahe duman sa parte mismo ka nasyon kan Australia. Basado sa Office of the Vice President, alauna 10 pagkahapon ka nagtalikod na Martes, digdi o minabot ang Vice Presidente lunad kan Philippine Airlines flight PR210 sa nasabing biyahe kaniya duman sa Australia ana nakipag-meeting sa mga Pilipino na yaon duman sa nasambit ng nasyon. Magigiromduman na sa pagpartisipar kan Vice Presidente sa pre-Duterte now duman sa Melbourne ana ipinagapipirit kaniya o Melbourne ang pinagpipirit kaniya na daiya nakaresibinin hustisya an sa iyang ama na si dating Presidente Rodrigo Duterte gikan sa International Criminal Court. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, kasunod kan anunsyo kan ceasefire kanda sutba idiniklarakan IDF Home Front Command anda pagbalikan na full activity status aparte kan bilog na Israel. Digdiya pwede na nga magbukas ana mga eskwelahan asin lugar na pinagatatrabahuan asin mayo na nin limitasyon sa pagtitipon asin na pagsamba sa tao man kaniya. Ipinagapahayag pa man giraray kan imbahada sa gabus na mga Pilipino duman sa nasyon kan Israel na padagos na maging maingat alertado permi na nakaantabay sa lado kan IDF safety guidelines asin man sa embassy safety advisory. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan kana sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal,
Inihilingon niya ni dating Presidente Rodrigo Digong Roa Duterte ana Australia bilang saro sa mga nasyon para sa iyang posibleng intern release. Kinumpirmar ini ni Vice President Sara Duterte kada ini anda magbiyahe duman sa partibismo kana Australia. Sa report, mayo manin ideya si dating Presidential Legal Counsel Abogado Salvador Panilo sa nasambit na bagay. Sinabi pa kaniya na pinagaporbaran niyang kaulayon na si Australian Foreign Minister Penny Wong. Alagad, dai naman na available ang nasambit ng opisyal na makipag-ulay kanagtalikod na aldaw kana Lunes. Magigirumduman na kana bulan ka na Marso ka na makulong ang dating presidentiya sa ICC Detention Center. Naman sa party ka Netherlands, ninuli man kan crimes against humanity. Mantang opisyal na nga nagsampa nina interim release ang kampo ni dating Presidente Duterte sa International Criminal Court ICC. Asin man digdi mabugtak sa daibinanggit ng nasyon basado sa iyang abogado na si Nicholas Kaufman. Egwa ni na sarong dai na binanggit na nasyon ang nagpahayag na resibihon ang dating presidente nakapalaman sa sinambit ng petisyon ni Kaufman na daiman digdi dipisil ang kamugtakan ni Duterte para man mag-flight. Asin na sisiguro ang pag-atubang kani sa mga pagdangog sa korte. Nagtutubo din na dai subuot ini and mapapasupog si Digong ang nasyon na gusto nga magkupkup sa saya. Ang dai binanggit na nasyon ang state party duman sa Rome Statute na ang trabaho isinusulong ang International Criminal Court. Perit pa ka na abogado na dating presidente na daiman nagkontradigdi ang nasambit ng prosecution. Naglalaom sinda na maaprobaran ang ICC pre-trial chamber kan sa indang hirit na interim release. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, malabong makatukaw ang Duterte Youth Party List sa 20 Congress matapos na kansilaon kan second division kan Commission on Election COMELEC ang sendang registration. Yan basado man sa COMELEC Chairman George Garcia. Isinampa kan na grupo ang motion for reconsideration na pinaglalauman na ini ang tutukaron sa inbank kan na commission. Ngunya na haldaw Onyo 25 sering man na pinaglinaw kani na dahil pwedeng madalion ang proseso sa pag-rebisa sa desisyon kan second division. Kaya digdi sadita ang posibilidad na magkaigwa kan pinagapod na pinal na desisyon antes kan na pizza 30 kan na bulan kan na Hunyo. Pigpaliwanag man ni Garcia na may karapatan na ang apektadong kampo na mag-apila sa Korte Suprema kung in kaso da ipabor sa inda ang magiging desisyon kan COMELEC in bank. Dagdag pa kan opisyal na nagdadanay epektibo ang nainot ng kasuguan kan COMELEC na suspendihon ang proklamasyon kan Duterte Youth mantang dinadangog pa ang mga kasong kinakatubang kan nasambit ng grupo. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, paliwanag ngunyan kan Bureau of Internal Revenue BIR ang deadline para man sa pagpaparehistro kan man mga pinagaapod na non-resident digital service providers sagkod ng pizza uno kan bulan kan Hulyo 2025. Basado kay BIR Commissioner Romeo Lumagui Jr. ang extension bunga naman kan system
migration na nakakaapekto sa BAT asin man digital services BDS portal asin online registration and update system o ORUS. Basado sa ipinagpaliwas na Revenue Memorandum Circular na number 58 2025, dapat subuot na i-update kan mga rehistradong mga dayuhan na providers an sa indang tax classification tanganing malinaw na may pwedeng an sa indang status bilang NRDSP asin maibali sa BAT sa indang mga tax type. Sa iba pang detalyes kan mga barata pa sa lado nasyonal, sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, sinugo kan US Embassy sa Manila ang gabus na mga aplikante kan FMOG na immigrant visa na gibo na public ana sa indang social media account bilang parte kan na proseso kan pag iimbestigar kan gobyerno kan Estados Unidos. Hobeto kaniya na mabusisi asin na pag-verifika kan mga pagkakabistuhan asin na pagsiguro kan kwalifikasyon sa paglaog kan duman sa nasyon kan Estados Unidos poon 2019 kinakaipuhan na ibentilar kan mga aplikante ang sindang social media identifier sabi saman kan na application form an if visa para man sa akademikong pag-aadal para sa vokasyonal o kaya man akademikong pag-aadal asin man J para man sa exchange sa visitor program. Binanggit kan sinambit ng embahada na importante ang pagbubusisi kan social media tangani man na maaraman ang mga aplikante dahil dapat karapat dapat asin man pwedeng banta sa seguridad kan Estados Unidos di Amerika. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, arestado ang sarong pasayro kan Korean sa isinagibong interdiction operation kana mga tauhan kan Ninoy Aquino International Airport. Interagency Drug Interdiction Task Force duman sa NAIA matapos makuanan ni naabuton sa 1,430 na gramo na pinagtutubudan na ketamine. Iyan kan nakalis na aldaw pinagbisto ang suspect na si Hana Hogyun, 39 anyos, tagadaban sa South Korea asin na sarong South Korean national, residentes kan 29-9 Bulro 113 Byeongel, Bopyong, Incheon, South Korea. Basado sa report kan na NAIA, inaristo si Hana bandang alas 6:20 nin pagkabanggi na nagtalikod na aldaw kan Lunes. Final Security Screening Checkpoint 3, Domestic Departure Area NAIA Terminal duman sa Pasay City. Basado sa investigasyon, pasayro si Hana sa Air Asia Flight Z2 771 pasiring duman sa partikan na Cebu kan mag-agi siya sa Final Security Screening Checkpoint nakuha sa laog kan na sa iyang backpack ang sarong transparent plastic bag na nakapatu sa aluminum foil na kung saan naglalaman nin 1,430 na gramo kan pinagtutubdan na ketamine na nagkakantidad 7,150,000 pesos. Mga barata sa luwas ka nasyon sa kinabanin Karawat, pati naman sa barata lokal pagkatapos po nin pagirumdum. Mga tugang liwata,
sa satuyang mga barata sa lado nasyonal sa o lado lokal sa satuyang barata sa lado lokal. Sarong aldaw, makatapos ang kumpleanyo o pagselebrar kana sa iyang ika-66 na birthday, nakaresibinin espesyal na regalo si Nanay Pilipa Pialugo, tagaduman sa San Jose Partido Camarines Sur, gikan sa gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagiman ni Gobernador Luigi Villafuerte, sarong bagong wheelchair ana magagamit kainingon niya na asin aral daw, dakulaan pasasalamat kan sa iyang aki na si Melissa sa tabang na iniya na itinaukan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi ni Gobernador Luigi Villafuerte ninuli ta iniya makakatabang sa oral daw na pagiro-iro kan nasambit ng 66 anyos na lula. Kun baga regalo talaga ini para man sa iyang ina, dakulang ginhawa ini para man sa iya, lalo na tahaloy na siya nga nasasakitan sa paglakaw, dakulang pasasalamat tamayong gastos asin dakulang tabang sa parte kan na pagdunin wheelchair sa indang ina, sigunian sa mga pahayag ni Melissa. Ang istorya ni Nanay Pilipa saro sana sa pirang ribo na istorya kan mga recipientes nin assistive devices para bako sana dyan sa parte kan San Jose Partido kundi maging sa iba pang lugar kan na probinsya kan Camarines Sur, siring sa pagpuon na pinagpahining kan gobyerno probinsyal sa irarom ni Gobernador Luigi Villafuerte ang dakulang pagmamakulog sa gabus na nangangaipo partikular na sa mga lula asin man sa mga disabled. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitang unyanda sa lado nasyon o lado lokal. Kana nakalihis na daw nagpasiring man duman sa parte kan Barangay Perpetual Help sa siyudad kan Iriga anda grupo kanda serbisyong Kapwerte para man sa medical caravan sa sambit ng lugar na pinagatod kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagiman ni Gobernador Luigi Villafuerte asin man ni Congressman Mix Villafuerte kan 5th District kan probinsya kan Camarines Sur sa panginginot kan mga medical teams na pinagapadara pasiring o hali sa parte kan Provincial Health Office pasiring sa nasambit ng lugar nakapaghatod nin libreng medical, dental, asiman optical service sa mga residentes kana Perpetual Health duman sa parte kana siyudad kana Iriga. Nagkaigwakan pinagaapod na libreng grooming services na digdi pinagpilahan kan kadakol na mga residentes sa paagi kani prioridad kan gobyerno probinsyal na digdi magdanay na marhay an saluda asin man kamugtakan kan mga taga-probinsya kan Camarines Sur. Intirong pinasalamatan kan mga residentes duman sa parte mismo kan Barangay Perpetual Health and gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagiman ni Gobernador Luigi Villafuerte asin man ni Congressman Mix Villafuerte kan Rinconada District. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, libreng charging para sa e-bike sa Naga nasa trial ngunyan. Daryl Banyas sa detalye. Nagkukondusir na ngunyan kan 60-day trial kan libreng charging o pag-charge kan mga e-bike. Igian na City Bike Board nangarig na obserbaran ang durability o antibay kan mismong makina. Ini sa tao kan manailain na kamugtakanin panahon, araw kan oran, o labinabing init, paha, asin kung pwede talaga sa gabos na klaseng electronic vehicles. Maut man masiguro kan sinabitang opisina, na salbado ining gamiton, asin bako ining prone sa electrical malfunctions na pwedeng magresulta sa pag-arab-adab kan makina o masulo ini. Sinabi ni Buboy Hernandez, ang program director kan Naga City Bike Board, na kuning kaso magiging matriyumpo ini, idadagos na hindaan pagbakal din anom na makina para maikulukar na sa manlailain na barangay o eskwelahan sa Laoganaga
Layuan man serving charging stations kan e-vehicles o rugnaan e-bike. Piktukdoan man ang mga may sadiri kan e-bike kung paano gamiton ini, matinaan pag-switch kan ilaw. Sinabi pa ni Hernandez na eksklusibo ini sa mga e-bike sana asin na dainong kagamiton sa pag-charge kan ibang ekipahe o cellphone. Sa presente, PM Kaminar kan sinambit ng opisina na anduyugan asin aprobitsaran ang libreng pag-charge kan e-bike sa likod kan opisina ang Enro dyan sa Naga City Hall. Dagdag na bareta sa Rado Lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, bunga ka na panginot na direktiba ni PNP Chief Police Brigadier General Nicolas D. Torre III kasumpay ka na swift and responsive public service nagsagibon ni na training as in a conference manungod man sa 5 minutes response time asin na estratiya sa tamang deployment plan ang Police Regional Office No. 5 PRO5 sa PRO5 Conference Room Camp Brigadier General Simeon E. Ola. Iyan ana nasambit ng aktibidad pinagapanginutan ni PRO5 Regional Director Police Brigadier General Andre P.D. Sud kung sa ina tinawan doon kaniya ang importansya kana maray asin na marikas na pagrespondi kan pulisya tanganing masiguro ang tulos na aksyon sa mga kritikal na insidente asin na emergency assistance. Sa isidagibong pag-titraining digdi pinagabusisi asin inilatag sa liderato ni General Dizon ang manlaylay ng mga senaryo tanganing digdi porbaranda ang kakayahan kana sa indang lado na maabot asin matrayumpuhan ang mga pagresponde sa laog kan na pinagsasabing 5 minuto sa apod kan ano man na distress call o emergency call sa nasambit ng exercise digdi asin na pagkakaiguanin meeting pinagtratar ang strategic deployment kan mga patrol unit pinakusog na command coordination asin banda ana paggamit kan GOSP o kan geospatial mapping tool para manda digdi maging maraya ang presensya asin mobility sa lado kan na PNP. Kasumpay kani liwat na pinagtibay ni Police Brigadier General Dizon Ansen ng pangako sa parte kan estratehikong pagsunod asin ba na pag-atubang sa mga marching order kan bagong panundanda kan PNP sa pagimanda ni Police Brigadier General Nicolas Torre III, partikular na ang pinag-aapod na 3 core pillars of leadership na ini ang nababagay sa parte kan marka sa bagong Pilipinas ang gusto kan pulis ligtas ka sa inilatag na conference asin na table tough exercise na pinanginutan ni PNP Kasurug Bicol Chief Police Brigadier General Dizon digdi on board sa saindang command monitoring ang kada provincial director asin man ang mga hipikan pulisya sa manlain-lain ng mga lugar sa Bicol Region. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal, mga barangay sa laog Canaga na nag-atubang sa dangerous drug board dain nakapasar na maging barangay drug cleared. Boss Okay Sminda sa detalye. Pinagkumpirmara nga kana tagapagtaram Canaga City PNP Chester Pumara na mga barangay na nagatubang sa dangerous drug board para ideklarang drug cleared dahil nakapasar sa ginibong evaluasyon matapos ang mga barangay makabali o magkaigwaning drug operation bago pa man nasampitan ng pagteripon na pinagkipot yan sa Kapitolyo Provincial. Sigon Kipumara, araw kan Barangay Santa Cruz na kabali sa nagatubang para maideklarang drug cleared, nagkaigwanin na dakulang bypass operation
sa banwaan ni Minalabak alagad an suspect taga Barangay Santa Cruz na naging dahilan na tangani isupot na anday makabali sa maideklarang drug-cleared barangay anom na kayong barangay digdi sa siyudad ni Naga sa ginibong pagtiripon ka nakaaging aldaw. Meron tayong drug clearing retention conference na ginawa sa Capitol po, sa Pili. Out of 15 po na drug cleared, meron lang po tayong 13 na retain. Ang una kasi yung Barangay Pacol ay hindi pa naman niya na-meet yung 1-year period para makasama doon sa retention process. Yung isa naman pong barangay dito ay merong nahuli kasi sa kanya na malaking transaksyon ng marijuana. No, kung matatandaan niyo po yung nahuli po sa Milaor, taga-barangay Santa Cruz po yung suspect doon. Parte yan kanaging pahayag, kumpirmasyon ni Pumara sa pakikipag-ulay kan PBS News sa Kasugma. Dagdag na bareta sa Lado Localos Karismeda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nakaresibinin man lain-lain ng mga agri-inputs sa anda 55 mga pampublikong eskwela anda sa Bicol Region sa paagihan kan Department of Agriculture Bicol. Obeto kada sambit ng programang ini na isulong ang agrikultura sa mga eskwelahan asin suportaran ang mga gulayan na paaralan bilang parte kan food security asin man na nutrition program kan na gobyerno. Basado sa impormasyon nagtao ang Departamento kan Agrikultura sa Bicol kan pinagaapod na agricultural seeds, pataba asin pa pang mga kagamitan sa laduman kan agrikultura sa tulong eskwelahan sa kada banwaan. Kabali digdi ang mga elementary asin secondary school na may aktibong mga programa sa lado kan agrikultura. Apwera sa eskwelahan tinawan doon asin tinawan man ni na agri-inputs ang 5 gulayan sa barangay asin man Luland Vegetable Farmers Cooperative asin asosasyon tangani man na digdi mapakaray ang produksyon kan mga high value crops. Naglalaom ngunyan ang Departamento kan Agrikultura sa Bicol nasa paagi kan mga agri-inputs ang magagamit ini sa mga eskwelahan sa pagpapatalubo kan mga gulayan asin makakapagduhol nin masustansyang pagkakaan sa mga estudyante. Sa iba pa niyatong detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal. Mga dating rebelde asin na tulong miyembro kanda CTJ voluntaryong nagsuko sa mga autoridad padagos ang pagbalik loob kan mga dating mga rebelde sa gobyerno matapos na 4 na mga kabali kaniya o miyembro kanda Communist Terrorist Group CTG ang voluntaryong nagsuko sa magkakasuway na mga lugar sa parte kanda Sorsogon asin banda probinsya kan Albay. Sarong 54 anyos na dating miyembro kana sandataang unit propaganda is YP sa irarom kana larangan Guerrilla 2 ang nagsuko duman sa parte mismo kan Magallanes Municipal Police Station daraan kalibre 38 revolver na may depektong serial number asin sarong bala. Mantang kana sudma sarong 29 anyos na miyembro kan Independent Platoon kanda BRPC ang nagsuko sa barangay kan Kabiguan na Pilar Sorsogon. Isinuko kani an M16A1 rifle, short magazine asin banda, 20 bala.
basado sa partibismo kan na pulis. Bunga ini kan na matrayumpong pinagasarong operasyon kan Pilar MPS 31st Infantry Battalion asin 903rd Infantry Brigade kan Philippine Army sa sarupang operasyon kasudma sa barangay kan Villahermosa duman sa Daraga sa probinsya kan Albay. Duang lalaki na miyembro kan CTG gikan sa party kan Pilar asin Donsol ang nagsuko man isinuko ninda ang M16A1 rifle sarong magazine na may 20 bala sarong banduler asin sarong kalibre 38 revolver andua anda sinasabing anti-personnel mines isinagibo ana operasyon kanda 31st Infantry Battalion 903rd Infantry Brigade 92nd SAC 22nd Infantry Battalion kaibanan man ang Donsol Municipal Police Station basado man kay Police Colonel Alex Daniel kana PNP padagos ini na epektibo sa pagpapasudod kan pinagapod na whole of nation approach sa mga programa arog kan katrangkiluhan kan lokal na gobyerno na nagasusulong nin trangkelo asin seguridad sa partibismo kanda probinsya. Dagdag pa kani ana padagos na pagbalik loob kan mga dating mga rebelde nagpapailing lang na digdi ana sinasabing makusog na suporta asin koordinasyon kan manlain-lain ng mga ahensya pasiring sa sarong probinsya na ligtas asin libre sa banta kan insurhensya. Sa iba pang detalyes kanda sa tuyang mga bareta pa sa ngunyad, bareta kita ngunyad sa luwas kan nasyon. Sa bareta sa luwas kan nasyon, ipinagpahayag ni Texas Democrats Representative Al Green na siya ang nagsampa nin article of impeachment laban man kay US President Donald Trump. Ang pagsampa nin impeachment laban sa partibismo kana presidente kan Estados Unidos iyan ninhuli man kana pambubumba kana Estados Unidos duman sa partibismo kan nasyon kana Iran. Uya ana pahayag kana Texas Democrats Representative Al Green. By disregarding the separation of presidential powers, devolving American democracy into an authoritarian government, usurping congressional power to declare war. To declare war. Mr. Speaker, I take no delight in what I'm doing. I do this because I love my country. I do this because I understand that the Constitution is going to be meaningful or it will be meaningless. I do it because I understand that the President of the United States of America has a duty to consult Congress before taking this country to war. I do it because no one person should have the power to take over 300 million people to war without consulting with the Congress of the United States of America. I do this because if I do not, this authoritarian president that we currently have will continue to assume power. He has already instigated an assault on the citadel of democracy, the capital of the United States of America. He went so far as to pardon the persons who were actually involved in the assault. He has denied persons due process of the law. I believe that if we do not take immediate action, this authoritarian president will not only devolve the country into authoritarianism, I believe he is a would-be dictator
who would become a dictator. So I today announce that later today, I will bring these articles of impeachment to the floor and I will call for a vote. I believe that the hour of decision is upon us and we all have to decide. Are we going to go down and choose the path of democracy, or we allow ourselves to choose the low road of autocracy? I believe that this country has come too far to allow a single person to declare war without conferring with the Congress of the United States of America. This is Si why Representative Al Green kan Texas Democrats na nagsampa nin kasong impeachment laban kay President Trump kan Estados Unidos de Amerika ninhuli kan pambubomba kani duman sa nasyon kan Iran. Sa satuya pa nga mga barata pakitangunyan sa kinabana ni Karawat. Sa lado kan sports, nagpipreparar na si Pinay Tennis Stars o Star Alex Ella para man sa potensyal na rematch kay Jelena Ostapenko sa Eastbourne Open. Dinaog kaya ni Ella ang Labia Star kana Miami Open. Anasambit ng rematch ana matapos na daugon ni Ila si world number 161 Lucia Bronzit sa score na 6-0, 6-1 sa round ka na 16 na torneo. Makakaatubang ni Ila ana Ostapenko in kaso manggana siya kisunay kartal kana United Kingdom. Ini ang huring torneo ni Ila bago magsabak siya sa Wimbledon. Mga tugang, iyan ang katiripunan kan mga bareta. Sa pangarang kan sa tuyang nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta, yaon dyan sa Engineering Department, kaibanan ta dyan si Sir Stephen Papis. Ako po ang sindong para bareta si Junel Cuba. Mabalos kan sino pagantabay, mapasatuya pulugodan biyaya, patin bendisyon kan mala Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. 7-1. BBS Basta Bareta Sigurado. Madugang uyaan headlines kan mga barata. Nangapudan ang DTI sa gustong magnegosyo na bisitahon ang sa indang negosyo center sa Camarines Sur. Pamayo pa ka na mga barata sa lado lokal. Sa pamayo pa kita ka na mga barata sa lado lokal, nakaabot na kay Regional Director Police Brigadier General Andrew Dizon ang operasyon kan perya dyan sa Banwaan kan Kanakman, asin banda Banwaan kan Magaraw, Camarines Sur. PNP duman sa Banwaan kan Buhi, LGU asin man government line agencies nagtiripon para man sa second quarter meeting kan Madaka Elcat BEWC asin man Municipal Peace and Order Council. Sa satuya pa nga pamayukan mga barata sa lado lokal, 83.6 milyones pesos na kantidad ka na PRDP Farm to Market Road. Duman sa Banwaan kan Lupi, Camarines Sur, formal na nga na i-turnover. Sa satuya pa nga mga barata sa lado lokal, niya nagdataon na abuton sa 70 milyones pesos na proyektong patubig sa Bicol. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, Piglinaw kana liderato kana Philippine National Police o PNP sa Kabikulan na maski nga ni may permit ana LGU sa pagbugtak nin peryan alagad kung iniigwanin na sugal imbuelto ang kwarta kinakaipuan na papundo nini asin na dakupon kan pulis.
Yan ang mga headlines kan mga bareta, mga detalyes at dyan pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwat, marahin na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kan mga barata sa lado nasyonal, formal na sinagibo kan National Irrigation Administration sa parte kan na Bicol sa panginginot ni NIA Administrator Engineer Eduardo Guillin ang groundbreaking sa inoting solar power irrigation project duman sa parte mismo kan na banwaan kan kawayan sa Masbate ana administrador kan mismong NIA o National Irrigation Administration and personal na nagpasiring sa Bicol Region na tanganing magbiyay pasiring dumad sa probinsya kan Masbate. Sigun sa NIA Bicol, nagkakantidad na 20 bilyones pesos ang proyekto kung saan nakatalaan na patubigan na naabuton sa 20 hektaryas na tanumanin paroy na papakinabangan kan 30 mga parauma kasabay kani aabuton man sa 50 milyones pesos na kantidad kan mga tatapos na mga SPIP na ipabudbud kan nasambit ng opisina kan gobyerno. Tinawan doon ni Engineer Guillin na paggamit kan solar energy parte lang ka na nakakabawas na gastos sa patubig kundi degdi kasimbagan man kan laban sa climate change. Pig anunsyo kana sinambit ng ahensya ana pagpupuon kana lana na multipurpose dam project na magsiserbing patubig, flood control, water supply, asin man hydropower source para sa bilog na probinsya. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Formal na na-turn over asin na isagibo ang inaugurasyon kana abuton sa 4.70 kilometros na Bulawan Junior to Bangon Farm to Market Road duman sa Banwaan kan Lupi, Camarines Sur. Pinagkakarkulong maabot sa 411 na mga pamilya ang makikinabang sa nasambit ng proyekto kan Philippine Rural Development Project PRDP sa obhato na makapagdul niya ginhawa sa mga parauma sa pagpapadarakan sinda mga produkto pasiring man sa parte mismo kan merkado asin pinaglalauman ang paglangkaw kan kita kan mga parauma ninhuliman kan proyekto para man ki Isadora Oriala, presidente kan BAP duman sa parte mismo kan Lupi, Camarines Sur na dakulang tabang sa inda ang farm to market road na ini para mas maparika sa pagdulnin produkto kan mga parauma pasiring man sa parte mismo kan merkado nasambit ng proyekto bilang parte kan natabang kan gobyerno nasyonal asin man sa paagiman ni Congressman Cory Bata. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan o barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal.
Sa presente, niriripaso ngunyan ang Housing Settlement and Development Office HSDO sa laogan na Siyudad Canaga ang magkakarigong mga dokumentos. Iyan kasumpay man kana Nagayon Village Housing Project na ititindog sa parte mismo kan sitio sa Longgigi sa barangay kan Kararayan sa Tabangman kanda Gawad Kalinga. Basado sa shelter officer Eric Salvino, may plano nga patindugan nin 30 nga calamity resilient housing and nasambit na nga proyekto ang Gawad Kalinga ang maduhul nin pundo para sa construction mantang ana LGU sa laog kan Siyudad Canaga iyo ana matagama kan na nasambit na nga daga mantang pinagalat pa ana formal na pirmahan kan Memorandum of Agreement umuha inahanda na ngunyan kana HSDO ang mismong site tanganing sa pagpuuntulos kanasambit na nga proyekto sa pagtukaw kan bagong alkalde kan Siyudad Canaga sa liderato ni Attorney Lini Robredo. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata kita ngunyad sa lado nasyonal, mga tsoper asin konduktor sa Bicol planong isa irarom liwat sa reorientation kan LTFRB sa mga madugong aksidente sa tinampo. Daryl Banyas sa detalye. Nagpaplano niyan ang Land Transportation and Franchising Regulatory Board di sa Bicol na isa irarom ang mga tsuper kan malailain na pampublikong lunadan pati na ang mga konduktor kan mga bus at sinibabang bihikulo sa reorientation para sa salbadong pagbiyahe kan sa indang mga pasahero. Inantinawan doon ni LTFRB Regional Director Joel De Feo, huli kan nanutaran na paglangkaw kan mga madudugong aksidente sa tinampo. Kay puan liwat na pag-adalan kan mga tsuper ang kaligtasan ninda asin kan sa indang pasahero sa paagi kan pagiging responsable asin malikay na pagmamaneho. Siring man ang serbisyo sa paagi man kan pagkomple sa mga rules and regulations sa tinampo para sa seguridad kan gabos. Sa presente, nakikipag-coordinar na ang LTFRB Bicol sa opisina kan LTO Bicol para pag-adalan ang tigpapasunod kaining theoretical driving course na maut manindang sabayan nin actual na driving course asin gibuho na ining rekisito sa mga tsuper sa pagkuanin lisensya o ang pag-renew kaini na dapat mag-agi sa driving academy kan Land Transportation kan LTFRB. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, ginibo sa Office of the Municipal Mayor and second quarter joint meeting kan Municipal Anti-Drug Abuse Council MADAC, Local Committee Against Trafficking and Violence Against Women and Children, LCATAB, BEWC, asin man kan Municipal Peace and Order Council, Impact, na kung saan digdi pigpartisiparan kan mga representantes gikan sa parte kan Buhi Municipal Police Station, mga head of offices kan LGU naman sa Banwan kan Buhi Camarines Sur, asin iba pang mga government agencies. Pinanginutan ana nasambit na nga meeting sa pagiman ni Boats Malaya ang municipal administrator kana Banwan kan Buhi Camarines Sur, liwat na nagpahayag nin dakulang suporta sa mga lakdang kan lokal na gobyerno tangani man na magdanay ang katrangkiluhan asin karahayan siring man kaligtasan kan mga namamanwan duman sa parte kan Banwan kan Buhi Camarines Sur. Tinawan doon ni Police Corporal Cheryl Tagalog, Assistant WCPD kana Banwan kan Buhi Camarines Sur, ang kamugtakan kan mga kaso na may relasyon sa violence against women and children. Kabali na ang estado ka na child and conflict with the law, ang mga naitalang mga insidente nin panlulugos o rape sa sinambit ng Banwaan, katabang ang liderato kan Philippine National Police sa presentasyon asin na diskusyon kan Municipal Social Welfare and Development Office MSWDO.
pinagtukar man ni Police Staff Sergeant Juna M. Queen an PIO asin Makad PNCO duman sa Buhi, Camarines Sur and presenting estado kan pasti order sa sinambit ng banwaan mga na-record na mga krimen sa second quarter asin man an estado kan barangay drug clearing operation tinawan doon an padagos na kooperasyon kan mga barangay asin man laila ng mga sektor sa pagabot kan drug cleared status sa bilog na banwaan. Nasambit ng meeting na ini parte ka na regular na mekanismo tanganing digdi mapunterya ang mga isyong kinakaipuan na tawan ni magkakadigong atensyon asin aksyon makabilog ni na mga proactive strategies asin mga programang may relasyon sa pangangaipo kan komunidad sa irarom kan pangapudan na ini para sa sarong bagong Pilipinas. Kaibanan na ang PNP, LGU asin bapang ahensya kan gobyerno ang gusto kan pulis ligtas ka. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, tulak nin droga, dako pa duman sa banwaan kan Bula, Camarines Sur, Bos o Kaisminda sa detalye. Enterong nataraka na sarong tulak ni na droga kana mariparo kay ni na pulis ang sayang katransaksyon na duman sa banwaan ni na Bula, Camarines Sur. An suspect matubang ni na Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act kanini kumagat sa paon kana PNP mga bandang alas 11:55 din pagkabanggi kasubanggi diyan sa zona 4B Barangay Kasugat, Bula, Camarines Sur. An suspect sarong 35 anyos na pinagatan na alias na si Bimbim nasa tamang edad residente kana barangay Kasugad sa Panuanin, Bula, Camarines Sur. Pinag-arestara na sampitan ng suspect katabang an Municipal Drug Enforcement Unit, Bula Municipal Police Station sa pangginot ni Police Staff Sergeant Enrico Brillo. Ang kaibanan an Provincial Intelligence Unit Camarines Sur PNP Provincial Command ikinasan bypass operation sa suspect na konsahin an nakipag-koordinarman sa PDEA Region 5 Bula Municipal Police Station nagresulta sa pagkakadakop sa nasampitan ng suspect. An suspetsado nagpabakalin sarong plastic sachet na pinagtutubunan igwanin laugan methamphetamine hydrochloride o shabu karibay kan 500 peso bila mantang kan ini kapkapan nakuanan pa nin nakuha pa digdi an sarong 500 peso bila na ginamit na mark money kan mga autoridad sering man an ebidensya na shabu na recover sa nasampitan ng suspect. Mantang ang suspetsado ang dagos na sasangatanin kaso kan mga autoridad uminabot sa timbang na 0.5 grams an siya po na nakuha sa nasampitan ng suspect na may market value yung 3,400 pesos. Pagbarilgar kan Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kasong isasangat sa nasampitan ng suspetsado. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda, basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. Ay babang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nakaabot na kay Regional Director Police Brigadier General Andrew D. Sun an operasyon kan na perya dyan sa banwaan kan kanaman Camarines Sur asin man sa banwaan kan na Magaraw kung sa inigwaman daan ni napasugalan sigun kay Regional Director Police Brigadier General Dizon, siya mismo ang maaksyon sa sinambit ng peryahan. Dapat naigwanin permit hali sa LGU alagad kay puan mayo maninsugal, kay puan pundon pag igwanin sugal sa nasambit ng perya maski na nga ini may permit na nagali sa LGU. Uya si Police Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon kan Bicol.
Opo sir, ngayon po mismo action na natin yan kasi yung peryahan dapat may permiso yan sa LGU. Pag walang permiso dahil siyempre mga piyestahan, may hiningian po natin ng permiso ng LGU at kapag wala, yun po ang huhuli natin kaagad. Ayun, oo. Partikan mga payag ni Police Brigadier General Andre Dizon kanda PNP sa Bicol. Dinagdag pa ni RD Police Brigadier General Dizon na bakong magayon na nagkakaigwanin sugal sa peryahan. Kinakaipuan digdiya na magkaigwanin intervention an pulis sa parte kan banwaan kan kanaman asin mada banwaan kan magaraw kung sa inigwanin peryan asin may sugal asin dapat magtabang man an barangay na nakakasakop sa sinambit ng peryahan para man mauntok ang nasambit ng sugal ang mga pasugalan kanda perming nadadaog may posible subuot itong mga nagkakadaraog igwanin dakulang posibilidad na maggibo ininin maraot manghabon asin man maglamang sa tao. Uyan parte kan mga payag ni RD Police Brigadier General Andre Dizon. Ayun, oo, hindi po maganda 'yon na dapat may intervention ng ating kapulisan at hingi din tayo ng tulong sa mga nakakasakop na barangay po. Opo. Copy po, kopya po yan. Copy. Yeah, at saka 'yun ang magiging dahilan para gumawa na ng masama. Mag-iisip na 'yun magnakaw, mag-iisip na manlamang sa kapwa. Magaraw pa po. Partikan mga pahayag ni RD Police Brigadier General Andre Dizon. Sigon kay Regional Director Police Brigadier General Dizon, gabus na mga law enforcement agency pwedeng magdakop kan peryahan na igwanin pasugalan. Piglinaw man ni RD pag minaabot ang piyesta nakakakuha ang operator kan na perya nin special permit gikan sa partikan LGU. Alagad digdi bawal pa man girari ang sugal maski ngani igwanin permit sa LGU. Maski may special permit ali sa nasambit ng opisyal kan na banwaan dapat ada peryahan da magkaigwanin anuman na sugal imbolto an kwarta. Ini bawal na asin dapat na dakupon kan mga autoridad o pulis nangurog na kung pati ang mga aki o eskwela nagtataya na bawal ini huli manta nakukurap ang isip kan na aki kasumpay kan bagay na yan sinugo kani na PNP dyan sa parte mismo kada banwaan kada kanaman na untukon an pasugalan dyan sa parte mismo kada peryahan sa banwaan kan kanaman asin na magaraw. Sering man sinugo si PNP Provincial Director Colonel Virgilio Ulalya napapunduhon ang nasambit ng illegal na sugal sa parte kan na peryahan. Uyan parte kan mga pahayag na yan ni Police Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon kanda PNP Regional Office number 5. Lahat po ng law enforcement agency po, sir, dahil yan ay violation ng batas. Pwede pong makialam po dyan, sir. Kaya lang, sir, pag minsan, di ba, pag dumarating ang mga piyestahan, nagkakaroon ng special permit ang mga yan, galing sa LGU. Kung walang special permit galing sa LGU, yun po ang uhulihin po kaagad natin. Opo, yun ang uhulihin po natin na Sir Benji. Opo sir, medyo hindi alarming yun at hindi magandang tingnan. Nakukurap yung isip ng mga bata po, hindi po sila bagay sa mga ganyan pang gawain po. Tawagan ko po mismo yung provincial director natin Sir Benji, ngayon tatawagan ko at ipabalidate natin at kung positive, hulihin na po kagad nila yung magpapalaro po. Ang gusto ng CPNP natin, mang-aresto po tayo ng mga kriminal po. Artiyan kan mga pahayag ni Police Brigadier General Andre Dizon kana PNP Regional Office number 5 kung saan mismo si Police Colonel Virgilio Ulalya
ana pulis Provincial Director kan Camarines Sur, iyon Sinogo, napapunduhon ang nasambit ng operasyon kan sugal sa peryahan sa kanaman asin man sa parte mismo kan Banwaan kan Magaraw, Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, nangapudan ngunyan ang DTI sa Camarines Sur sa mga gustong mag-apply ni negosyo na bisitahon asin na dulukon ang mga negosyo center sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur na yaon sa mga munisipyo sa Camarines Sur. Igwanin 26 na mga negosyo center ang DTI na igwanin na mga nakalinyadang mga training programa na pwedeng pakinabangan kan mga gustong magnegosyo. Manlain-lain ang mga skills training ang pinagtutukdo asin ada mga seminar dapit man sa pag-ninegosyo na libreng ipinagtatao katuwang ana mga LGU kan DTI. Oya si Director G. Ablang kan DTI Camarines Sur. Correct. And then speaking of gustong magnegosyo, ilaog ko na lugod, igwa po kaming negosyo centers all over Camsur. Igwa kitang 26 negosyo centers. So pwede nitang tulukon. Yaon po ang negosyo center sa mga munisipyo. Kaming mga naka-line up dyan ng mga training programs na pwedeng pakinabangan kang mga kababayan ta. So may mga different skills training dyan na pigtutokdo, and then may mga seminar man dyan na pigtutokdo manungon sa pagninegosyo. So pwede silang mag-attend there kayan kasi libre po iyan na pigtatao in partnership po tang local government unit. So sana po pakinabangan, and then i-check kang mga kababayan ta, bisitahon, tangaring kumbaga mapakinabangan kan sa itong mga kababayan. Arte kan mga pahayag ni Director G. Ablang kan DTI Camarines Sur. Taibong kani pinagpahayag ni Ablang kan DTI Camarines Sur na naka-generate nin 7.8 million na sales ana nakuha sa katatapos pa sa naman na pinagibong Perya Camarines Sur na pinagibo sa laog kan Siyudad Canaga, kaya naging successful sinasambit ng programa na suportaran man kan mga Bicolano. Mientras tanto, sa maabot man na October 2025, magkakaigwa kanda pinagaapod na Orgulyo kan Bicol sarong trade fair nagigibon duman sa Alabang Festival Mall. Pigpipinalisar ng unyan kun pirang distributors hali sa Bicol ang marepresentar kana probinsya kana Camarines Sur. O yan parte kan mga pahayag ni G. Ablang kan DTI Camsur. Successful kasi 7.8 million peso sales ang na-generate just for the 27 exhibitors. Actually, out of that 27, 12 lang po duman ang mga nagmamanufacture kaning mga furniture products. The rest, mga home accents, itong mga nagtitindang pananong, mga nagtitindang mga lamps. But generally, naging very successful kasi talagang tig-supportaran hindi ka mga kababayan ta. That's why naka-generate po kitang 7.8 million peso sales. This October, magkakaigwa po kitang Orgulyo kan Bicol Trade Fair. Nagigibuhon po sa Alabang Festival Mall. So, we're just finalizing kasi this is whole wide Bicol, so pigpa-finalize na lang kung pira ang mga exhibitors na magre-representa sa kada probinsya. Pero pwede na yan na either kita ang pinakadakol or pangadua kita sa pinakadakol. Mientras tanto, pig-inkaminar kan DTI ang manlailay ng mga people's organization sa Camarines Sur na magpasar nin sarong resolusyon kung ano pa ana sa indang gusto na ipa-improve kay ba na ana mga suggestion kan mga ni asin na ipa-sponsor man na padagos sa sarong congressman na tanganing digdi adalan kung dakol pang mga produkto ang dapat ipasairarom sa monitoring kan DTI. Iyan na tangani man na masimbagan kanda nasambit ng ahensya kan gobyerno kung ano anibapang pangangaipo kan publiko. Uya pa ang pahayag ni G. Ablan kan DTI Camsur.
Ako nga kung may mga nagdadamugunya ng mga people's organization, mga consumer group, pwede po silang mag-pass ng resolution. Kung anong pangmuyanin nang ipa-include dyan, o kung ano pang mga suggestion nila. Tapos ipa-sponsor ini sa sarong congressman. Tangaring pwedeng pag-atid-atidan kung talagang kaipuan ining mas dakoy pa ang mga produktong kaiwasan, kumbaga, ang mga dapat na i-monitor. Tangaring mas maging mas imbaganda kung ano man talaga itong pangangaipukan publiko. Natandaan ko, nangyari yan sa mga pig-monitor or pigtatawan din discount sa mga senior citizens. Dati, yan ang mga lampin and even ang mga fruit. Yan kabale. I think one time na imbitaran akong mag-talk sa sarong senior citizen organization sa Naga City. Sabi ko yan. Sabi ko kung igwa niya ako kung gustong isuggest na padakulon kasi mas aram din itong mga senior citizens kung anong mga pangangaipo nindo. Mag-resolution ka mo and then ipa-sponsoran sa sarong congressman para mo Parte kan mga pahayag ni Director G. Ablang kanda DTI Kamsur. Mga tugan niya ng katiripunan kan mga barata sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata iyaon dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis asin man si Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang akuan sa indong para barata si Junel Cuba mabalos kan sa indong pagantabay mapasatuya pulugudan biyaya patin bendisyon kan mala Diyos. Basta barata sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.